Upang makapagsimula ng pagpaparami ng angelfish, mangangailangan tayo ng aquarium na hindi bababa sa 10 gallons ang laki, 20 gallons na aquarium, plastic tray or styrofoam boxes, brick tile na mayroong habang 6 to 8 inches at lapad na 4 inches, planggana at scoop net, methylene blue at agua oxinada. Pumili ng sexually mature na breeders na mayroong gulang na 6 hanggang 8 buwan, bilugan ng pangangatawan, tuwid at hindi baluktot ang fins o walang deformities, at may makintab na kulay. Sa pagpili ng lalaking breeder, kadalasang malaki ang pangangatawan at ang ovipositor nito ay pointed o patusok. Sa babae naman, mas maliit kumpara sa lalaki at ang ovipositor nito ay rounded o pabilog. Ilagay ang napiling pares ng sexually mature na breeders sa 10 hanggang 15 galon na laki ng aquarium at maglagay ng slanted na brick tile na magsisilbing kapitan ng mga itlog o breeding medium. Pakainin ang mga breeder ng commercial finfish feeds 3 beses kada araw. Regular na magpalit ng tubig na hindi bababa sa 2 beses kada linggo na may water exchange rate na 50%. Ang pagpapalit ng tubig ay paraan upang mapanatili ang magandang kondisyon ng mga breeders at maiwasan ang paglabo o pag-asim ng tubig na maaaring ikamatay ng isda. Ulit-ulitin ang prosesong ito hanggang mangitlog ang babaeng breeder. Tanggalin ang brick tile na may nakadikit na mga itlog. Ilipat ito sa hiwalay na incubation tray o aquarium kung saan ito ay papapisain. Maglagay ng methylene blue hanggang maging light blue ang tubig at 3 ml hydrogen peroxide sa kada 10 galong tubig na magsisilbing antifungal. Ang paglalagay ng methylene blue at hydrogen peroxide ay makakatulong upang maiwasan ng fungal infection sa mga itlog. Ang mga itlog ay mapipisa makalipas ang 2 hanggang 3 araw habang ito ay nananatiling nakadikit sa brick tile. Ang yolk sac ang magsisilbing pagkain ng mga similya. Makalipas naman ang 5 hanggang 7 araw, ang mga similya ay magsisimulang lumangoy at maghanap ng pagkain. Ilipat ang 1-week-old fry sa mas malaking aquarium o styrofoam boxes na may stocking density na 800 to 1,000 fry per gallon upang maiwasan ang pagka-crowded ng fry na maaaring magresulta ng pagkamatay dahil sa kakulangan ng dissolved oxygen. Pakainin ng hard-boiled egg yolk sa first feeding at newly hatched artemia naman sa ika-10 hanggang ika-15 araw. I-stock ang mga fry sa fine meshed hapa nets na nasa grow-out pans na may stocking density na 50 to 100 fishes per square meter. Gawin ito upang lumawak ang espasyo na paglalagyan ng mga fry at makatulong sa mabilis na paglaki. Pakainin ang mga similya ng fry mash 2 beses kada araw sa unang buwan. I-release ang mga fry sa grow-out pans makalipas ang 3 hanggang 4 na linggo na may stocking density na 5 to 10 fish per square meter at maglagay ng net cover upang maiwasan ang mga predator gaya ng ibon, palaka, pagong at iba pa. Ang pagpapakawala sa grow-out pond ay makakatulong sa agarang paglaki ng mga fry dahil sa presence ng natural food. Pakainin ang mga isda ng crumbled feeds 2 beses kada araw na may feeding rate na 2 to 3% ng kanyang body weight. Palitan ng tubig ng pond 1 beses kada linggo na may water exchange rate na
20 to 30% para mapanatili ang magandang kondisyon ng isda. Makalipas ang 3 hanggang 4 na buwan ng pag-aalaga, maaari nang i-harvest ang mga isda gamit ang seine net o pukot kapag umabot na ang mga ito sa marketable size na 2 to 3 inches ang sukat.